Mataas na po ang presyo ng bilihin, pataas na rin ang gasolina, lahat pataas, ang sweldo na lang at hindi tumataas. Ang tanong, makakaipon pa ba sa panahon ng krisis? Yan ang pag-usapan natin. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Sa totoo lang, napakahirap talaga mag-ipon sa panahon po ng ika nga ng pagtaas ng presyo at ang bilihin. Pero meron tayong kasabihan, kung gusto, gagawa po ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, ano pa yung pwede nating gawin bilang mga kabudgetarian para ika nga malabanan ito at makaipon? Una, track first, huwag ka muna mag-ipon. Ang ibig sabihin po niyan, for the next 7 days, 7 araw, ilista mo lahat ng iyong mga tunay na gastusin. Ilista mo yung masahe ka, or if not naman, kumain ka sa labas, uminom ka ng kape, sulat mo lang lahat. At pag nasulat mo na, alamin mo kung ano doon ang needs versus wants. Ano dito ang pangangailangan? Ano naman dito ang kagustuhan? Baka pwede naman tanggalin natin muna yung mga tinatawag na kagustuhan. Like for example, yung pagbili po na natin ng kape, di ba? Kung maka 20 pesos sa isang araw times 30 days, 600 naman, 7,200 a year. O POC, 5 sticks, 50 pesos sa isang araw times 30 days. Di mo 1.5 times 12, 18,000 a year. Kahit kalatiin muna natin. In other words, alamin mo muna kung saan napupunta ang pera. Pangalawa, itong challenge, cash only days. Mag-set ka ng araw. Bawal muna ika nga gumamit ng card. Ng mga Maya. Ng mga lahat ng mga cards or mga e-wallet. Cash lang. Siyempre, pag cash, mas mararamdaman mo pag gumastos ka. Ibig sabihin, kontrolado. You cannot spend the money that you not have. Number 3, gamitin na po natin ang 48-hour rule. Kung meron kang gustong bilhin, magtimpi ka muna. Hintay mo muna ng 2 araw. Kung hindi, 2 buwan. Kung di kaya 2 taon. Huwag lang impulse buying. Pang-4, ito pwede mong gawin sa isang linggo. No spend challenge kahit 1 day. Pumili ka ng isang araw, magbaon ka, hindi ka kakain sa labas, di ba? Siyempre, ang perang natipid mo, siyempre, pwede natin gamitin pang-ipon. Pang-5, environment hack. Hindi lang to tungkol sa willpower, ito lang po tanggalin po natin lahat ng mga apps na hindi natin kailangan. Opo, iwasan muna natin yung mga sales alert. Siyempre, mas madaling umiwas kapag wala sa iyong phone ang mga apps. Ang totoo, hindi naman problema kung maliit ang ipon mo ngayon. Ang problema kung wala kang sistema. Kasi ang pera hindi lumalaki lang sa wish. Lumalaki yan kung may tama kang habits at control. Sana naman naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.